PBB Club 2.0, bakit nga ba si Carmel gusto nang lumabas sa bahay ni Kuya? Sa totoo lang, ibang klase ang bigat ng linggong ito para kay Carmel. Hindi lang dahil nominado siya, kundi dahil unang beses nating nakita na bumigay siya, emotionally, mentally, at oo, pati physically. At dito nagsisimula ang kalituhan ng marami, totoo ba ang pagod niya o arte lang? Drama ba o breakdown na talaga? Unahin natin ito. Normal mapagod sa loob ng bahay ni Kuya. Isipin mo, walang pamilya, walang personal space, sunod-sunod na tasks, may ligtas pa, tapos nakaabang lagi ang kamera. Hindi ito simpleng pagod. Ito yung klase ng stress na unti-unting kinakain ng loob mo. Kaya kapag may nagsasabing, lahat naman pagod, oo, totoo yun, but hindi pare-pareho ang paraan ng tao sa pag-handle ng pagod. Kay Carmel, malinaw na internalizer siya. Tahimik, pero pag napuno, biglang sabog. Kaya sa paningin ng iba, mukhang OA. Pero kung titignan mo ng mas malalim, hindi siya nagpapapansin, napagod lang talaga siya lumaban mag-isa. Ngayon, yung tanong na paulit-ulit. Gusto ba talaga niyang lumabas? Ito ang interesting part. May mga moments na parang oo, parang sinasabi ng katawan niya, ng emosyon niya, tama na. Pero tandaan natin, ang pagnanais na sumuko ay hindi laging ibig sabihin gusto mo na talagang umalis. Minsan, ito ay sigaw ng tulong. Sigaw na, pagod na ako, pansinin niyo naman. Pero dito papasok ang constructive criticism. Bilang leader, may responsibilidad si Carmel hindi lang sa sarili niya, kundi sa team. Kung totoo mang sinadya niyang magpatalo, or kahit hindi sinadya pero pinabayaan na lang, doon nagkaroon ng lamit ang tiwala. Kasi kahit pagod ka, may mga kasama kang lumalaban pa. May mga pangarap na nadadamay. Hindi mali ang mapagod. Hindi mali ang umiyak. Pero nagiging mali kapag ang desisyon mo, nadadamay ang iba. At ito ang dapat niyang harapin kapag nakaligtas siya. Kailangan niyang matutunan ang paghingi ng pahinga ng hindi sumusuko, at ang pagiging totoo ng hindi bumibitaw sa responsibilidad. Yung sinasabing, overacting, at padrama, honestly, unfair din kung i-reduce natin ang pinagdadaanan niya sa ganun lang. Hindi lahat ng hindi natin naiintindihan ay arte. May mga taong emotionally expressive, at may mga taong hindi sanay makita iyon kaya agad hinuhusgahan. Pero hindi rin natin pwedeng i-romanticize ang breakdown. Hindi ito, diva moment. Ito ay warning sign. Physically, oo, stress can affect the body. May mga taong pumapayat, may mga taong tumataba. Hindi yan catamaran. Reaksyon yan ng katawan sa pressure. At sa loob ng bahay, mas amplified lahat. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin ni Carmel pagkatapos nito? Kung mananatili siya, ito na ang turning point niya. Hindi na pwedeng puro emosyon. Kailangan na niyang i-balanse ang puso at isip. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang bumangon hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga kasama niya. At kung sakaling hindi siya palarin, hindi rin ibig sabihin nito na mahina siya. Minsan, ang pinakamatapang na tao ay yung umamin na napagod siya, kahit mali ang timing, kahit magulo ang delivery. Sa huli, si Carmel ay hindi kontrabida. Hindi rin siya perpekto. Isa siyang taong natama ng bigat ng kompetisyon, at ngayon sinusubok kung paano siya babangon. Kung may matututunan tayo rito, ito yon. Sa loob ng bahay ni Kuya, hindi sapat ang pagiging totoo. Kailangan mo ring maging matatag, responsable, at handang lumaban, kahit pagod na pagod ka na. At para kay Carmel, kung naririnig mo man to, hindi ka masama dahil napagod ka. Pero may pagkakataon ka pang patunayan na hindi ka sumusuko kapag mahirap na. Dito malalaman kung sino ka talaga, at kung umabot ka dito, please follow for more.